Ngayon, nais kong pag-usapan ang halaga ng bagong tipan na nakatago sa itim na ginto. Una, alamin natin ang kahalagahan ng petrolyo sa buhay ng mga tao sa modernong panahon. Pag tiningnan natin ang larawan, makikita natin na ang lahat ng ito ay mga pangangailangan sa ating buhay. Kung gayon, mapapanatili ba natin ang ating mga buhay nang wala ang mga ito? Marahil ay kaya naman nating mabuhay nang walang mga kotse, mga mobile phone, at mga kagamitang pambahay. Gayunman, paano naman ang mga gamot at mga pang-araw-araw na pangangailangan? Mahirap mamuhay nang wala ang mga ito. Ito ay iba't ibang mga kaso. May material na kinakailangan para magawa ang mga produktong ito na nagpapayaman sa ating buhay. Iyon ay petrolyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, gumagamit tayo ng petrolyo at mga produkto nito. Halimbawa, ang mobile phone na hawak-hawak nyo sa inyong mga kamay, ang ibang mga produktong yari sa plastic, at ang aspalto para sa paggawa ng mga kalsada, ang lahat ng ito ay lubos na nakadepende sa petrolyo. Gaya nito, maraming gamit ang petrolyo, at may maraming produkto na nabubuo mula sa petrolyo. Kung walang petrolyo, halos walang bagay na iiral ngayon. Kaya ang petrolyo ay tinatawag na itim na ginto. Dito natin mauunawaan kung gaano kahalaga ang petrolyo sa ating mga buhay. Pangalawa, alamin natin kung paano nalilikha at nakukuha ang petrolyo. Ang salitang petroleum ay nagmula sa wikang Latin kung saan ang petra ay nangangahulugang bato, dahil ang petrolyo ay matatagpuan sa mga bato at ang oleum ay nangangahulugang langis. Ang petrolyo ay isang fossil fuel na nabuo mula sa mga labi ng mga sinaunang organismo sa dagat, tulad ng algae at mga halaman sa dagat. Milyon-milyong taong nakalilipas, namatay ang mga organismo na ito at nalibing sa lupa. Natakpan ang mga ito ng patong-patong na putik. Dahil sa mataas na presyon at mataas na temperatura, ang mga labi ng mga organismo na ito ay nagbago sa tinatawag nating petrolyo. Ang petrolyo ay nagkaroon ng impluwensya sa industriya sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Hanggang sa mga panahong yun, hindi alam ng mga tao ang iba't ibang mga gamit ng petrolyo. Inabot ng mahabang panahon bago malaman ng mga tao kung gaano kahalaga ang petrolyo. Kahit na 100 taon pa lang ang nakalipas mula noong nagsimula ang paggamit ng petrolyo, labis itong nakaambag sa pag-unlad ng industriya ng tao. Ang petrolyo ay matatagpuan sa kaloob-looban ng lupa at sa ilalim ng dagat, sa lalim na ilang libong talampakan. Nangangailangan din ng sopistikadong kagamitan ang pagkuha ng petrolyo. Masalimuot din ang proseso ng pagkuha ng petrolyo. Pangatlo, alamin natin ang kahalagahan ng petrolyo at ng bagong tipan. Ngayon, ang petrolyo ay gumagana bilang ang dugo ng modernong lipunan. Paano kung walang petrolyo ngayon sa panahong ito? Maaari tayong mamuhay ng gaya ng noong gitnang kapanahunan. Alam niyo ba ang gitnang kapanahunan? Una, dapat lang tayong dumipende sa mga likas na yaman para sa pagkain, tirahan, at damit. Ang pangangailangan para sa mga likas na yaman ay magiging higit pa sa supply ng mga ito, at lubhang tataas ang mga presyo ng mga ito at magdudulot ito ng matinding inflasyon. Pangalawa, halos hindi tayo makakapunta sa mga ospital, dahil napapatakbo ang mga ospital gamit ang mga pangmedikal na kagamitan at mga gamot. Pangatlo, maaaring hindi tayo halos makakagamit ng transportasyon, at hihina at mawawala ang mga industriya ng distribusyon. Mga barko na lang ang masasakyan natin para pumunta sa ibang bansa. Kaya magkakaroon ng malaking pag-aaksaya ng oras at pera. Kaya ang katotohanan na ang petrolyo ay gumaganap ng mahalagang papel sa modernong industriya ay katulad ng ginagawa ng bagong tipan sa bayan ng Diyos. Ang bagong tipan ay ang mga utos ng Diyos na tinatag para sa ating kaligtasan at sa ikasasaya ng ating mga kaluluwa. At kabilang dito ang araw ng Sabath, ng Paskwa, at ang 7 kapistahan sa 3 panahon.
Sa pamamagitan ng bagong tipan, ang mga tao ay maaaring maging mga anak ng Diyos at tumanggap ng pagpapala na kaligtasan. Kung gayon, paano kung wala ang bagong tipang ito? Ang ating espiritual na buhay ay magiging gaya ng pamumuhay sa panahon ng kadiliman, kung kailan walang liwanag ng katotohanan. Una, hindi natin matatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito, hindi tayo makakapasok sa walang hanggang kaharian ng langit, kung saan walang kirot ni pagdurusa. Mabubuhay tayo sa lupang ito sa lungkot at pasakit, nang walang pag-asa para sa kaharian ng langit. Pangalawa, hindi tayo maaaring maging mga anak ng Diyos nang walang bagong tipan. Pangatlo, ayon sa Biblia, nananahan ang Diyos sa mga sumusunod sa bagong tipan. Kaya pag sinunod natin ang bagong tipan, nananahan sa atin ang Diyos, at tayo ay pinuprotektahan ng Diyos mula sa mapapanganib na sakuna sa anumang oras. Gayunman, ang mga hindi sumusunod sa bagong tipan ay hindi makakatanggap ng proteksyon ng Diyos. Naroon ang simbahang sumusunod sa bagong tipan at nakakaalam ng bagong tipan. Iyon ay ang World Mission Society Church of God. Alam ng Church of God ang halaga ng bagong tipan na nagpapayaman sa espiritual na buhay ng mga banal. Magpatuloy tayo sa pagtuklas sa kahalagahan ng petrolyo at ng bagong tipan. Bago nalaman ang halaga ng petrolyo, paano ginamit ang petrolyo sa panahong yun? Ginamit ang petrolyo bilang alternatibo pag naubos ang langis ng balyena at kahoy na panggatong. Ang mga hindi nakaalam ng halaga ng petrolyo ay gumamit dito bilang laxative o bilang pampadulas ng mga gulong ng kariton. Gayunman, dahil sa katotohanan na nabuo ang internal combustion engine sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, umunlad ang industriya ng paggawa ng mga sasakyan sa iba't ibang mga paraan na humantong sa pangangailangan sa petrolyo at sa pagtaas ng pangangailangan sa petrolyo. Kalaunan, ang mga industriya tulad ng sintetikong goma, mga tela, at mga dagta ay nagsimulang lumitaw pagkatapos ng mga digmaang pandaigdig. Ngayon, ang petrolyo ay ginagamit mula A hanggang Z, mula sa aspirin hanggang sa mga zipper. Ang pagtuklas sa petrolyo ay katulad ng pagbunyag sa bagong tipan sa Biblia sa panahong ito. Hanggang sa naipanumbalik ang bagong tipan, hindi alam ng mga tao ang bagong tipan at hindi rin alam ang kahalagahan ng bagong tipan dahil ang bagong tipan ay naging isang nakatagong katotohanan sa panahon ng kadiliman. Sa kadahilanang ito, ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng bagong tipan ay nagbigay pakahulugan sa Biblia ayon sa kanilang pag-iisip ng sa sarili nila at nagtatag ng mga utos ng mga tao. Hindi nalaman ng mga tao ang halaga ng bagong tipan sa loob ng 2,000 taon. Gayunman, ayon sa propesya na, "Ako ang Panginoon," ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Ngayon, ang bagong tipan ay naipalaganap sa buong mundo dahil sa mga taong nakakaalam ng halaga ng bagong tipan. Nagiging mahalaga ang bagong tipan para sa pagsasapamuhay ng ating mga espiritual na buhay. Panghuli sa lahat, alamin natin ang tungkol sa sakripisyo ng ating Ama at ang realidad ng bagong tipan. Hindi natin dapat nakalimutan na hindi naging madali ang pagtatatag ng bagong tipan. Sa mga huling araw na ito, ang bagong tipan ay naipanumbalik, pero hindi naging madali ang pagpapanumbalik nito. Sa kaso ng petrolyo, nangangailangan ng milyon-milyong taon bago ito mabuo o malikha. Pero ngayon, madali itong ginagamit ng mga tao pag kailangan nila ito. Ipinapakita nito na hindi nila namamalayan ng mahabang panahon na inabot para mabuo ang petrolyo. Sa parehong paraan, ginugol ng Diyos ang kawalang hanggan para itatag ang 6,000 taong gawain ng pagtubos para maipanumbalik ang bagong tipan at may pangaral ito sa 7 bilyong katao sa panahong ito. Prenapisiya rin ng Biblia na kailangang dumating muli ni Kristo sa ikalawang pagkakataon para muling itatag ang bagong tipan at ipaalam sa atin ang mga bagay na nakatago sa kadiliman.
Pag tiningnan natin ang 1 Corinthians chapter 4 verse 5, sinasabing, huwag muna kayong humatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman. Alinsunod dito, ang bagong tipan ay ipinanumbalik ng ating amang An Sang-hong. Kaya sinusunod natin ngayon ang bagong tipan ng may kagalakan at may kasiyahan, at mayroon tayong buhay na pag-asa para sa kaharian ng langit. Gayunman, hanggang sa ipinanumbalik ni Ama ang bagong tipan, anong landas ang kanyang nilakad? Sabik niyang ninais na malaman ng mundo ang halaga ng bagong tipan. Gayunman, sa tuwing ipinapangaral niya ang bagong tipan, ininsulto siya at inusig siya. Kahit na buong araw siyang gumawa, nagbabasag ng mga bato at nagsusulat ng aklat ng katotohanan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng ilawan sa gabi, hindi siya naaliw kinaumagahan at lumabas para mangaral ng ebanghelyo. Nilakad niya ang ganitong landas sa loob ng 37 taon. Kung gayon, bakit sa palagay niyo ay nilakad ng ating Ama ang landas na ito ng paghihirap sa mahabang panahon? Ito ay para ihayag ang realidad ng bagong tipan, upang makatanggap tayo ng kaligayahan, kaligtasan, at kapayapaan. Tinatalakay ng aklat ng Galatians ang dalawang tipan, ang lumang tipan at ang bagong tipan. At tinatalakay ng Galatians chapter 4 verse ang realidad ng bagong tipan. Sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina. Kaya ang realidad ng bagong tipan ay ang Jerusalem na ating makalangit na ina. Kaya ngayon, tayo ang mga pinakamasayang tao. Ito ay dahil kasama natin dito mismo ang ating makalangit na ina. Sa sandaling ito, nais kong magbigay ng walang hanggang pasasalamat at luwalhati sa makalangit na Ama para sa pagtatatag ng realidad ng bagong tipan, ang ating makalangit na ina para sa atin. Umaasa ako na ihahayag nating lahat ang kaluwalhatian ng ating makalangit na Ama at Ina sa pagsasagawa at pangangaral ng bagong tipan.